Natural light pa lang po tayo, no? Kasi po ano lang dito, alas 5 pasado lang dito. Ang oras po sa Vietnam ay 5:39 ng hapon. Kaya hindi pa po gabi rito, bagamat gabi na riyan sa atin. Okay, ito po, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po, live po tayo dito po sa Danang Beach, no? Danang, Vietnam. Pero may particular na tawag yung Danang po kasi city yun. May tawag dito sa beach na to eh. Hindi ko alam kung ano. Mikey Beach yata, Mikey. Okay. Pag-uusapan po natin, eto po, tingnan muna, ilipat natin ng konti. Gusto kong mas ang laki masyado ng mukha ko. Okay. Pag-uusapan po natin, ito pong sinabi ni Abalos na wag daw po siyang i-judge sa pamamagitan lang po ng isang picture, no? Yan po dahil kung siya daw po ay i-judge sa pamamagitan lang ng isang picture, if you're going to judge my character just because of one picture, huwag naman ganun. Iyan po, no? Talaga po ngayon binabatbat ng banat itong si Secretary Abalos dahil po dito sa picture na siya po ay nakangiti habang si Alice Go po ay BBM sign. Nung kanilang nahuli ito. Binabanatan din po siya dahil po sa paggamit ng private plane, etc. etc. Pag-usapan din po to the rescue naman. Ito lang po masasabi natin, no? Mali ka, Secretary Abalos. Hindi ka ginajudge dahil sa picture na yan. Ginajudge ka dahil sa sunod-sunod na kapalpakan ng iyong departamento. Kung matatandaan po natin, ang DILG po, under niya po yung PNP. Sunod-sunod po ang kapalpakan ng PNP, lalong-lalo na po yung nangyayari dyan sa Davao City. Kaya po sabi nga natin na ito po ay hindi po ito ginajudge. We're not judging you by the single picture. We are judging you by series na matatawag natin na kapalpakan. Okay, to the rescue naman po si Senator Lacson, no? Si Senator Lacson po ay nagsabi na parang dapat daw sana naman manalo naman daw si Secretary Abalos dahil magaling naman daw siya. Kaya lang napapanahon po na nababatbat siya ngayon ng mga question yung kanyang pagkatao, no? Ayan. Ito po ang sinabi naman ni Senator Lacson. Pero si Cassie Leong po, ang napakaganda at batang-batang si Cassie Leong ay nagkaroon na po ng breakdown, no? Ngayon po ay gusto na po ni Cassie Leong, ayaw niya na pong mag-testify sa ating pong mga congressman, ano pong uri ng ang nangyayari po, no, sa mga na sumasama naman po, no, sumasagot naman po. Nakita po natin nung hindi po siya sumasagot, no? Ay gusto po siyang ipakulong sa correctional. Pero nung sumasagot po, mas malala po ang nangyari. Nagkaroon na po ng mental breakdown itong si Alice Go. At very willing na raw po siyang magpakulong kahit saan. Wag na lang po siya mag-testify. Yan po ang latest ngayon kay Alice. Hindi po si Alice. Dito po kay Sheila Ong. Ayan. Sheila, hindi pala Sheila. Cassie Cassandra Leong. Okay. Ano pa ba? Ayan. Pag-uusapan po natin lahat yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na.
Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Napakasarap pong pag-usapan ito. Pasensya na po kayo kung maaga tayo kasi nga mamaya may pupuntahan kami. Every ano lang po yun, every weekend lang. Yung dragon, yung pagbubuga ng apoy ng dragon. Okay, lahat po ng nangyayari rito sa akin sa Vietnam, mapapanood nyo po sa Lakbay Badong. Ayan, Lakbay Badong. Bibigay ko po yung link dyan. Okay, pag-usapan po natin. No? Ito po ay pinahayag nito ni Secretary Abalos. Basahin lang natin ng konti. Ito po ang sinabi ni Abalos. Ayan, if you're going to judge my character and you are not a judge, how could you? If you're going to judge my character, sabi ni Abalos, just because of one picture, wag naman ganun. Ayan po, no? Wag naman ganun. Okay. Alam po ninyo, no? Secretary Abalos, sa totoo lang po, ito, to the rescue naman, no? To the rescue naman po ang ating Senator Lacson, no? Sa pagsasabi po na sana manalo si kasi nasa sentro lang siya ng kontrobersy, pero sana manalo siya dahil magaling naman yung mama. Alam po ninyo, Senator Lacson, no? Bago nyo po problemahin sana etong si Abalos, problemahin nyo po sana kung iboboto po ba namin muna kayo. Senator Lacson, kasi ang dami nyo po, ito po mag-real talkan po tayo rito. Hindi nyo na po pwedeng ikatwiran to na wala kayong magagawa kasi kinuha kayo sa slate, di ba? Yun yung question Bago nyo ikampanya si Abalos, bago nyo ikampanya si Abalos, siguraduhin nyo muna, Senator Lacson, na iboboto talaga rin kayo. Anak, bawal pala rito. Kaya pala, dun ka. Punta mo na lang ako rito. Iwan mo gamit. Ayan may guhit dun Dito pala bawal, kaya maganda rito, walang tao. Maganda rito, walang tao. Okay. Senator Lacson o dating Senador Lacson, bago nyo po ikampanya yung tao, ikampanya nyo muna sarili nyo. Huwag nyo po ipagpalagay na kayo po ay sigurado na dahil pasok kayo sa mga top 10 o top 12, no? Sa pagkampi nyo po sa Pangulo. Kasi po ngayon, ang kampanya na namin, hindi na po yung mamili ng pinakamahuhusay, no? Ang kampanya po namin, lahat po ng kakampi sa presidente na nagpapahirap po sa mamamayang Pilipino, lahat po ng kumakampi ngayon ay hindi po namin iboboto. Kaya mind your own po muna, no? Huwag nyo pong ipagpalagay na sigurado kayo. Dahil tapos gusto nyo pa iboto namin si Abalos? Hindi po totoo yung sinasabi ni Secretary Abalos, no? Hindi po totoo. Hello. Na sa pamamagitan lang po ng isang picture. Secretary Abalos, serye po ito, no? Serye po ng kapalpakan. Nagsimula po to nung nagsimula po kayong mag-e-epal. Kung natatandaan po ninyo, ilang taon na nakakalipas, bata pa po ang panunungkulan nito ni BBM, no? Bagong-bago pa lang nung sumulpot po o yung sumikat po yung Percy Lapid. Di po ba? Yung kaso po ni Percy Lapid. Umepal po 'yan. Umepal po 'yan si Abalos na parang meron nag-uunahan sila ni ni DOJ Remulla, no? Nag-uunahan sila sa pagsasabi na problem yung case closed, no?
alam na po nila na solve na po ang kaso. Diyan po nagsimula yan eh. O may mas nauna pa, pero yun po yung pinaka. Kumbaga height po ng pag-epal niya, nagsimula po nung kay Percy Lapid. Tapos sunod-sunod na po. Sa totoo lang po, Sec Abalos, hindi po galit ang mga tao dahil sa isang pa-picture ninyo. Ha? Hindi po dahil sa isang picture at hindi po galit ang mga tao. Galit na galit po kami. Hindi lang po galit. Galit na galit po kami, no? Kasi po, nasusundan po. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang po isang picture to. Ang dahilan ng pagkagalit ng mga Pilipino sa inyo, kundi serye ng kapalpakan, no? Ito po, ang pinaka-worst pong kapalpakan ninyo, ito pong hinahayaan nyo si General Torre, no? Na manalasa dito po sa KOJC. Sa totoo lang po, no? Wag na po tayong magbulahan. Secretary Abalos. Yan pong pagpapakita po ninyo na hinayaan nyo lang, naghugas kamay pa nga kayo, no? Ang sabi nyo nga, call po yan ni General Torre, no? Call yan. Sabi nga ng abogado si Yes yung ngayon, narinig ko, no? Ilang araw na. Kung nagtatago talaga yan dyan sa KOJC compound, baka tigok na yung nagtatago dyan. Pero yun, hindi makalabas. Imposible namang lumabas po yan na ang dami naman po ng pagkain na inihanda dyan. Okay. Ito po, no, real talk po, Secretary Abalos. Before pa yan, nariyan po yung mga hindi nyo nahuhuli. Ang dami pong pinaghanap. May mga warrant of arrest. Hinahayaan nyo lang, no? Hindi nyo naagapan, nakikita nyo na sa Senado. Ito po ay paglalarawan, hindi po ng kagalingan eh. No? Yung maraming kaso po na halimbawa po yung sa Percy Lapid nga. O, di ba? Still unresolved, no? Etong kaso ni Tebes, ito po kay Alice Go. At saka dito naman po, meron pang isa, nakalimutan ko na kay Bantag. Meron pa pong hindi... Siyempre, ito po yung dito po kay Pastor Kibuloy, no? Alam niyo po, hindi po pwede na, hindi po, kasi simple lang naman po yung gusto ng tao, no? Kung hindi po ako nagkakamali, paulit-ulit po to, i-assure lang na hindi nyo ibibigay, hindi nyo ibibigay si Pastor Kibuloy sa mga Amerikano. Simple lang naman, no? Hindi nyo ibibigay si Pastor Kibuloy sa mga Amerikano, lalantad po siya. O, yun po ba, napakahirap, tapos sasabihin nyo, wala kayong say. Paano kayong walang magiging say sa isang Pilipino na nasa Pilipinas o taga-Pilipinas? Hindi po pwedeng hahayaan nyo yung mga Amerikano, no? O, na may sistema sila na masigit. Halimbawa po, yun nga yung mga kondisyon na ganun. Tapos sabihin nila, hugas kamay lagi. Mahilig tong sekretary na to na maghugas kamay. Kahit nga alam nyo po, si Torre, naawa rin po ako kay Torre. Kasi si Torre, napasubo po. Hindi ko po pinangangatwiranan, no? Ipapaliwanag ko po muna sa inyo kung bakit ko po nasabi na napasubo na ng tuluyan si Torre. Sa totoo lang po, naniniwala sila kasama si Torre na nariyan si Kibuloy. Sa pamamagitan po ng 2,000 pulis, naniniwala si Torre na mahuhuli niya si Kibuloy. Di po ba? Sa una. Yan po ang paniniwala nila. Okay. So, hindi nila nahuli si Kibuloy. Ngayon, para hindi po mapahiya si Torre, siyempre, mga tibok ng puso na yung hinahanap, maghuhukay na, no? Nariyan sa ilalim. Napakahirap na pong
Napakahirap na pong paniwalaan yung mga kwento eh. Pero alam nyo po kung bakit? Ha? Alam nyo po kung bakit ginagawa po yan ni Torre? Wala na po siyang, alam nyo po, bilang general, no? Marami na pong instances. Mga ano po yung mga yan, kahit papano, PMA yata yan si Torre kung hindi ako nagkakamali. Kahit papano po, meron po yan tinatawag na mga honor. May mga honor po yan eh. Ngayon, ang best na magagawa mo, Secretary Abalos, ikaw po ay isang abogado, no? Si Torre, pinangatawanan yan eh. Hindi ko po sinasabi na tama yung ginagawa ni Torre. Mali nga eh. Mali na pangatawanan mo. Pero, alam niyo po yung mga honorable na tao, dahil po sa honor, no? Gagawin na po nila lahat yan. No? Hindi na po aalis dyan si Torre, lalo na hindi naman siya pinaalis ng kanyang hindi naman siya pinaalis ng kanyang mga superior. Alam niyo, umaasa si Torre ngayon, sa totoo lang, kung ako kay Torre, kung ako si Torre, sana nananalangin yan eh. Sana naman utusan na kami na back to the barracks na. Bakit? Kasi po hindi nakakahiya na susunod ka sa utos na back to the barracks. Kaysa magkukusa ka, ang dami pong kumbaga si Torre, napasubo. Napasubo na po yan. Sa totoo lang po. Kaya hindi na po aalis yan. The best way, Abalos, kung nauunawaan mo, marunong ka magbasa ng sitwasyon, the best way na ginawa mo, utusan mo si Torre na hindi naman natin inaatras yung warrant of arrest. Nariyan pa rin yung warrant of arrest, di ba? Pasensya na kayo pag open, no? Napapasigaw ako eh. Sabihin mo kay Torre yung katotohanan, nariyan pa yung warrant of arrest, no? Hindi natin yan tinatanggal. Kaya lang, ang katotohanan po ng buhay, napapahiya na po si Torre. Di ba? Pahiya na eh. Pangangatawanan niya na. So kung marunong po magbasa si Abalos, kung siya po ay talagang leader na gusto niyang pangatawanan, dapat iutos niya na all PNP personnel back to the barracks na tayo. Malamang wala na dyan o nakapagtago na ng gusto si huwag kayong mag-alala, plano, back to the drawing boards. Yung marunong sanang, ang nangyari po ngayon, nakakahiya po, kawawang-kawawa po yung mga PNP. No, kawawang-kawawa po yung mga PNP ngayon. Kasi sa totoo lang po, kawawang mga KOJC at mga pulis. Correct. Sumusunod lang po sila lahat sa order eh. Si Torre po, hindi na po alis yan. Kasi kahihiyan na po eh. Alam nyo, mas importante sa tao yung may pagtanggol niya yung honor niya kaysa umuwi siyang nakakahiya. Kaya ang dapat nyong gawin, no, Abalos, kung talagang magaling ka at karapat dapat ka sa boto ni Lacson, si Lacson lang naman buboto sa iyo eh. No? Dapat inorderan mo si Torre na yan, isang kapalpakan yan. Yung nagaganap ng KOJC sa KOJC, hindi ka pwedeng maghugas kamay diyan. Narinig kita mismo eh. Naghugas kamay ka eh. Di ba? Narinig kita mismo, naghugas kamay ka diyan sa KOJC na yan ay call ni General Torre. Anong uri ng leader yan, no? Iiwan mo yung tao mo pagka sa kagipitan. Bagamat sinusuportahan mo siya, kamo, pero naniniwala ka na call ni Torre yung nangyayari sa KOJC. Okay. Isang kapalpakan pa po yan. Bukod pa po yung kay Alice Go. Ano pa po yung mga kapalpakan? Naalala nyo yung nahuling droga. Di ba? Droga lang yung nahuli. Hindi ko po alam kung ano pong uri ng kwento yun.
na bilyon-bilyong halaga ng droga ni walang escort, driver lang po, no? Ngayon, never heard ko po yun. Alam ko po, nanonood naman tayo kahit papano ng mga pelikula, di ba? Yung mga isang kilo lang o kalahating kilo lang, grabe po kung makipagpatayan yung mga criminal element, no? Tapos ito po, bilyong-bilyong halaga ng droga. Ni escort po, wala po talaga, isang driver lang po ang may dala-dala. Hindi na po natin alam at ang bilis po magbago, no? Again, nauna na naman yung press con niya. Bago tuluyan, maya't maya lang, kinabukasan lang, nung may nag-question, kasya ba riyan yung ganong kilo? Kasi ang projection niya, pinakamalaking nahuling droga sa kasaysayan ng buong mundo. Parang ganun eh. Palpak na naman yun. Ano pa ba mga kapalpakan ni Abalos? Kaya serye po to, Percy Lapid. Eto pa po, no? Yung pinagmamalaki nyo naman, real talk po tayo mga kapatid. Yung pinagmamalaki nila pinagmamalaki po nila na si Alice Go ay nahuli. Hindi naman po si Abalos at mga pulis natin yung nakahuli. Real talk po. Hindi po si Abalos at mga kapulisan natin na nakahuli. Indonesian government po. Indonesian police. Indonesia po nakahuli. Ano po ang pagmamalaki mo ron? Ano po yung mission accomplished doon? Hindi naman kayo ang nakahuli nun. Mga sundalo. Hindi po tayo. Natakasan nga tayo. Natakasan nga tayo, di ba? Kaya wag nyo pong ariin na parang kayo po ang nakahuli. Ngayon, palpak din po yan. Pinagmamalaki nila. Ngayon po yung mga press, grabe po ipagmalaki, no? Ito question ko sa mga press, Ang pinagmamalaki nila, private, inuunahan nila eh. Private plane ng ginamit. Dahil mahilig silang manita kay BP Sara, sa budget ni BP Sara, syempre inunahan na nitong mga alipores ng Tambaluslos tsaka ni BBM, no? Inunahan na nila na private plane naman yan at walang ginastos kahit isa yung ating gobyerno. Alam po ninyo, there is the difference between official, no? Pag official po yung lakad, dapat po ginagastosan ng gobyerno. Napakadelikado po niyan. Hindi nyo po pwedeng pagmalaki. Wala namang ginastos eh. Ibig po ba sabihin hindi official yung lakad nyo? Dapat po pag official, dapat hindi kayo nanghihingi ng pabor sa mga kaibigan. Di po ba? Katulad po nito. Pwede nyo po bang ikatwiran na halimbawa po, may huhulihin po kayo na kriminal. Mga private army naman yung ginamit ko. Walang ginastos yung gobyerno. Wala rin pong ang 10 taong namatay po ay hindi po sundalo, hindi po pulis. Halimbawa po, ganun ang katwiran. Private army po yan na mga kaibigan ko. Maganda po bang katwiran yun? Ganun po ang kahulugan nun eh. No? Huhulihin mo, ite-turn over sa inyo yung matatawag natin pugante, pugante ng ating batas, pugante sa Pilipinas, gagamitin nyo private money, di wag na tayong gumamit ng mga pulis pala. Paghuhuli ng mga kriminal, pwede na po pala ngayong ikatwiran na ay private army naman yung ginamit ko. Wala tayong ginastos dyan. Para lang po ipagmalaki nyo na walang pera. Hindi po pwede yun. Tumatanggap kayo. Tumatanggap kayo ng pabor. Tanong ko po sa inyo, pwede po bang gamitin yung private army?
Bakit po private na pera ginagamit? Si Abalos po, pangalawa niya na yan eh. Di ba? Una, private po yung nag-donate. Nag-donate po. Meron pong reward system. Diyan po ginagamit, no? Ayan ha, nabisto tuloy kayo. Diyan po ginagamit yung ating mga tinatawag na confidential fund sa reward system. O magre-reward. Hindi nyo minamasama, private yung nagre-reward. Wala namang masama dyan. O di gumamit din po tayo ng private army para wala na pong mamatay na pulis at sundalo. Private army na lang. Ay, hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng tumugis ng kriminal yung private army. O yun po ang point ko. Ang katumbas po ng paggamit ng mga private na pera sa mga lehitimong operasyon ay para kang gumamit ng private army sa lehitimong operasyon. Pag-isipan nyo rin yung sinasabi ko. Malay nyo, tumama naman ako. Di po ba? Ayun ang problema. Dahil walang ilaw dito. Saan kaya may ilaw? Parang kanina may nakita akong mga ilaw. Baka pag mas dumilim pa, makakita tayo ng mga tutok ng ilaw. Doon na tayo pupunta. Okay, punta naman po tayo rito sa kay Cassie Ong. Alam niyo po to si Cassie Ong. Nung una pong lumantad to, 'di ba? Cute-cute pa yung mga ngiti, sexy-sexy pa. Mga may pa beso-beso pa kay Congressman Dan Fernandez, no? Talagang masasabi natin na may pagka-cute naman talaga, no? Okay. Alam niyo po, nung una ayaw po magsalita ni ano eh. Nung una ayaw po magsalita ni Cassie Ong, no? Ayaw niya po mag-testify at yun po yung turo sa kanya ng kanyang abogado sana. Kaya lang pinagbantaan, no? Pinagbantaan. Siya po ay tinakot ng mga congressman na ipapakulong, no? Doon po kasama ng sa correctional. Kaya po natakot naman. Napakabata pa po eh, no? Alam nyo, sa totoo lang, bakit po pinag-iinitan si Cassie Ong? Si Cassie Ong kasi ang may direktang ugnayan. Nagtataka nga ako kay anong pangalan nun? A.R. de la Serna. Yung nanalong Mr. Pogi ba tawag doon sa ano na yun? Si A.R. de la Serna. Paulit-ulit pong iniimbitahan. Ang mga tanong na po sa kanya, bakit kakasama ni Roque? Bakit kakasama? Napaka-personal na po, di ba? O paulit-ulit po. Kasi po yan po mga may kaugnayan eh. Takan-taka talaga ako, no? Paano po nangyari na hindi man lang iniimbitahan ng mga inampalan, no? Hindi man lang po iniimbitahan yung sinasabing ninong mukhang marami pong ano eh. Yung ninong po ang paulit-ulit si Cassandra. Alam po na ako, ilang beses lang ako nanonood, alam ko yung ninong ang pinaka-big boss eh. Di ba? Lahat sila gamit lang. 24 years old, sa tingin po ba ninyo? No? 24 years old na si Cassandra Ong na hindi raw nakatuntong, hindi po nakatapos ng high school. Sa tingin nyo, mamanipulate ni Cassandra Ong lahat ng tao sa kanyang kapaligiran. 24 years old. Ha? At hindi po nakatapos ng high school. Hindi ko po minamasama, no? Kaya lang po, napakahirap po ng paunawain na parang ididiin mo yung batang-bata, 24 anyos na parang, ang gusto nyo bang palabasin mga House of Representative na si Cassandra Ong ay napakalaki ng papel? Diyos ko naman. Kahit sino naman di maniniwala. Alam nyo ba kung bakit kinakailangan nilang palakihin yung papel ni Cassandra Ong?
na 24 anyos na hindi nakatapos ng high school. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, kadikit ni Rocky. Si Rocky yung, eto lang yung may kaugnayan kay Rocky. Yung sumama kay Rocky, o sinamahan ni Rocky, doon sa Pogo Chip. Hay nako. Kaya ngayon, eto po yung bata po na yan, torture na yung utak. Mental breakdown po, hindi ko po alam ang ibig sabihin ng nagme-mental breakdown. Umano ba yan? Biglang humihiyaw na lang. Wala po ako idea kung ano ibig sabihin ng mental breakdown, pero nakakaawa po. Hindi po karapat dapat na natotorture yung mga batang ganyan. Dahil lang, ilan na po na torture nyo sa kaiimbestiga? Hindi na po, alam nyo yung Commission on Human Rights, no? Dapat tinitignan nyo na kung eto bang mga pag-imbestiga ng ating Kongreso ay talagang nakakatulong pa o torture chamber na. Parang torture chamber eh. Ito lang po, last, bago ko kainin ng dilim. Madilim na po o kaya pupunta tayo ron sa may tapat ng maliwanag. Ito po, halimbawa po, bakit? Ayun, lumiwanag na ron. Yung pala may ilaw. Lilipat ako ron. Ocha, dito lang. Sa lahat ng beach, dito lang walang ilaw sa parte ko eh. Anak, teka muna, ibangon mo muna ako. Teka lang po, may isa pa akong punto Teka lang, hindi pa ako nakapo. Ang hirap maghanap buhay, mga kapatid. Lilipat ako rin sa may ilaw. Hindi ko na makita ang ano ko eh. Yung mukha ko eh. Okay. Alam baka may tunog yan. Lipat tayo sa may ilaw. Dito banda. Sa may danang na ano. Dito. Maano yata dyan. Maingay. Dito tayo sa walang-wala. Okay, ang punto ko pa po mga kapatid, lagi nilang pinapanakot na makukulong habang buhay. No? Last point bago tayo magbasa ng mga komento nyo. Pag hindi nakipagtulungan, ipapakulong sa koreksyonal. Pag hindi nakakipagtulungan, makukulong ng times 10, times 20, times 150, habang buhay na pagkakulong. No? Yan po yung pinapanakot sa mga nagte-testify. Kaya masisisi nyo po ba? Halimbawa po, masisisi nyo po ba si Pastor Kibuloy? Ngayon po, napakinggan ko po si Marcoleta, no? In fairness po, ang sabi ni Marcoleta, lahat na nag-iimbestiga dyan sa Kongreso, pare-parehong mga hindi abogado. Kaya po nila pinipigilan na bulungan, no? Ayaw nila na na bubulungan ng abogado. Pwede bang hindi bulungan ng abogado yung mga tauhan? Okay, balikan ko lang po yung punto ko kay kay sana maliwanag dito. Sa may mga nagbe-beach volleyball, maliwanag. Lalayo lang tayo, baka tamaan ako. Okay. Takang-taka po ako, ibig niyo po bang sabihin si Kasiong na batang-bata na halos eto. Ayun, nakuha ko na. Dito tayo magtitirik. O sige anak, balikan mo na lang ko rito kung maliligo ka pa. Nakakita rin tayo ng
May bato ko dyan na naupuan. Dapat pala bumili tayo ng ano, no? Pwede siguro akong bumili ng... Ayun. Okay. Ibig po ba nyo sabihin, yung mga accomplice lang, yung mga halos walang kamuwang-muwang, no? Iyan mo nga riyan banda. Dito. Pero itapat mo sa akin. Nakatabing eh. Ganun mo, ganun. Yan. Ayan, gumanda-ganda. Okay, ibig nyo bang sabihin? Pero nakatabing anak eh. Pag ganun, yan. Medyo i-ganun mo na ng konti. I-diretso mo ng konti. Iyon. Okay, so ang ibig sabihin po mga kapatid, si Alice Go, ito in contrast si Alice Go na parang siya yung mastermind, di ba? Si Alice Go na naging mayor, maraming asset, no? Talagang alam mong may alam na maraming napapaikot, kasama po yung mga PNP, DILG, no? Bakit kino-question pa? Kasi tinatakot sila Cassie Leong na posible daw na walang posible daw na sila Cassie Leong ay non-fianceable o non-bailable yung mga kaso nila. Bakit po si Alice Go parang bailable yung kaso? Tapos yung mga accomplice lang parang hindi bailable? Parang naiimposiblihan po talaga ako eh. Malapit na, muntik na tayo. Okay. So nasa ano pala? Ano yan? Frisbee? Nasa frisbee tayo. Baka tamaan tayo. Yan lang po ang mga topic natin. Mahirap po talaga pagka no? Pagka nasa tayo. Maganda po to. White sand po. Ayan, white sand. Ayan. Pinong-pino po. Hindi kayo mababalaukan. Ngayon naman po, panahon na para kayo magtanong, para magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Wala po nagpapakape. Pakilapit mo na nga to anak bago ka gumala. Hindi ko na mabasa, masyadong malayo sila.